Magandang gabi, umaga, tanghali sa inyong lahat mga kabrigada. Happy Easter! Happy Easter! Happy Easter! O, kamusta yung bakasyon ninyo? Alam ko yung iba naghihintay ng vlog ko. Ay, si Aling Mila, no? Tumawag sa akin. She's a 75-year-old from Angeles City. Magandang gabi, Happy Easter, Manang Mila, no? Ate Mila, pasensya na po kayo, hindi ako nagbablog at saka sa iba sa inyo, hindi ako nagbablog na ano, kasi respeto lang sa langit, yun yung sa akin. Dinaan ko muna yung mga simula Good Friday, Black Saturday at saka ngayon na in prayer, papasalamat para makuha yung message talaga, share ko na rin sa inyo. Hindi yung parang nakakaya tayong lahat na mga tao. So it all started nung not even nung Palm Sunday. It started way back December 25. Kaya nga yung Pasko ng birth ni Jesus Christ, no? Tabi nga ito. And yung ngayong Pasko ng pagkabuhay, dapat mas masaya, sinasabi ng iba. And yun talaga dapat na standard. Mas masaya ang dapat tayo lalo sa pag-celebrate ng Pasko ng pagkabuhay. Kasi yung Pasko ng birth ni Jesus Christ as our Savior, ang tagal na hinintay, the Messiah, sinasabi ni iba, pero yung ibang tao ayaw pang maniwala hanggang ngayon. But according to Scripture naman, that time will come when they will be in awe and say, truly, He is the Son of God. Truly, He is Jesus Christ, the Savior, the Redeemer. Now, pagdating ng second coming. Kasi yung iba, lalo na yung Orthodox, ang tingin sa kanya, propeta. Propeta lang siya. Hindi siya anak ni God. Kasi yung doctrine ng iba, isa lang ang God. No? Iba-iba yung doctrine kasi, iba-iba yung paniwala, iba-iba tayong tao no? So kung saan ka nagising, yun na nagisnan mo, ang mahalaga is yung paniniwala mo na dapat hindi ka hostile sa kapwa mo, hindi nyo ipipilit yung kagustuhan ninyo. Bahala siya, maniwala siya sa gusto niya. Sinabi mo yung paniniwala mo, bahala siya. Kung ang paniwala niya kleng-kleng bang-bang yung paniniwala ninyo na tatlo yung God, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, or dalawa, God the Son, God the Father, God the Son, because ang paniniwala isa lang, there's only one God. Nandun din sa Bible yun, there's only one God. Pero sa Christian doctrine kasi, three entities, no? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Hindi ako makipagdebate sa inyo. Bahala kayo kung ano yung gusto nyo paniwalaan. Basta sa akin, I believe in God the Father, my Creator. And I believe in Jesus Christ as my Savior. God, the Son of God. No? Kanya-kanya tayong paniniwala. Now, December 25, nabuhay, Star in Bethlehem, Three Kings, ayan na. Hinahabol lahat ng mga bata na bagong silang. And then they narrowly escaped and Jesus Christ was there in the manger. They were denied pa nga ng magandang bahay, magandang kwarto, and He was there. The Son of God born along with sheep, animals, no, mga manok. And He was there. Nabuhay siya. And mula noon hanggang sa dumating siya sa Jerusalem as supposed to be the king, no, the king of the Jews, on a donkey, not on a chariot, na palaspas lahat. Yay! Ayan na ang ating King of Kings. Ayan na. Pero, yung
ano yan? Bakit naka-donkey? Bakit hindi naka-armor, naka-sandals lang, etc. etc. Ba't ganun lang? So, yung expectation ng tao, masyadong binild up ng kanilang media, mainstream media o SOCMED sa standard natin ngayon, masyado silang, wow, ito ba yung hari? O ngayon, tapos na nag-perform siya ng mirakulo, naniwala yung iba, pero yung last moment, mga tao, crucify him. So, eto na tayo ngayon. After 3 days na buhay siya. Good Friday, then Easter Sunday. Why we should be happy? Kasi, yung pagkabuhay niya as a baby, came to this planet, to this world, was a fulfillment of prophecy na dumating na, may dadating na Son of God, Messiah, sasagipin niya tayo. Pero ang interpretation kasi ng tao, yung pagsagip is physical na pagsagip. Hindi, ang pagsagip is spiritual. Kaya nung namatay siya sa krus at nabuhay, pinapakita niya sa atin yung what we should really believe in, yung nagsacrifice siya para sa atin. And here we are, na after so many years, almost 2,000 years, nandun pa rin tayo, mankind, who was supposed to be the object of the suffering of Jesus Christ on the cross, for our redemption, for our salvation, and here we are, after 2,000 years, we still want to kill each other, we still, ano yung tawag doon? Gusto nating isahan ang bawat isa. We want to steal from mga kapwa natin. We want to, dito sa Pilipinas, we are lying. The politicians are doing what they want, no? Fooling people, hindi nagbibigay ng tamang serbisyo. May mga Pilipinong sinisiraan ng kapwa Pilipino, tumatanggap ng pera at pinapakain sa pamilya nila para siraan nila yung kapwa Pilipino nila. Merong mga Pilipinong walang pakialam sa buhay, kundi yung kumita lang na kumita ng pera after 2,000 years. And I cannot help but think na nakakaya tayo. Kaya tama lang na magkaroon ng paghuhusga. Tama lang dumating siya at ipakita niya talaga sa buong katauhan. Mga walang ya kayo? Hindi kayo natuto? Mga animal kayo? Ha? Ganyan ba? Ganyan ba yung sinagip ko sa walang ya kayo? Wala. Yung yung baptism nga small time yun di ba? Unless a man be born again. You will not, ang daming Basta ang punto, after all the teachings, after all the sufferings, after all the sacrifices made by the Son of God, Jesus Christ, here we are. War in Ukraine, war in Israel, Middle East, and now a pending war between China, Philippines, US. Coming soon, next attraction. Kasi kung saan pumunta si Blinken, nagkakagere. Punta si Blinken dun sa Ukraine, ayun, gera. Pumunta siya sa Israel, ayun, gera. Ngayon pumunta siya dito sa Pilipinas. And laging ina-assure, we've got your back. Tapos yung biglang pivot ng Pilipinas from an independent policy ng former Duterte, President Duterte, na friends to all, enemy to none, sinasabi pa nga yun ni BBM, biglang, payag. Ayan na mga bases, ayan na mga tropa, ayan na yung mga equipment. And then shake hands, we've got your back. Sinasabi ninyo, weak president ayan, nagtapang-tapangan na. Paano? Sala sa init, sala sa lamig Weak president. Yan, tumapang. Paano na ngayon? Tas galit ang Pilipino. Hindi natin alam yung gusto natin, Ngayon, ayun yung gera. Hindi pa nga sinisimulan yung gera, surrender na no? Saan tayo ngayon? Ang sa akin, whether matuloy ang gera na yan, whether hindi matuloy ang gera na yan, isa lang talaga dapat doon, mag-unify ang Pilipino.
tapos ang ipaglaban ninyo yung tama, or wag niyo ipaglaban yung itong kamunduhan natin dito, doon lang kayo, wag kayo mawala ng focus, doon kayo sa Diyos. Kasi susubukan tayong lahat. Dadating tayo doon, susubukan tayong lahat. So, sana natuto kayo, sana nagdasal kayo. Hindi lang sana inihintay ninyo ang aking vlog o yung vlog ng iba at naglalaway kayo na ngayon, now na, simulan na natin. Now na, meron pa mga ilabas na yung PI na pulboronic video na yan. My advice to everyone, to every Filipino is you pray for discernment. Tingnan ninyo kung ano talaga yung hinaharap natin, kung ano yung tama at mali. At doon tayo sa tama. Huwag kayong magpapadala sa damdamin. Ako rin, minsan ganun no? Nagpapaano ko. Pero, dasalan ninyo na mag-guide kayo ng langit. Because yung what is to come is talagang mabigat para sa balikat ninyo, para sa pamilya ninyo, para sa lahat ng taong bayan. What is to come? Dumadaan tayo sa matinding pagsubok, dadaan tayo sa mas matindi na pagsubok at mas mahirap na buhay in the years to come. Sana itong Lenten season na to, itong taon 2024, may natutunan kayo. May nakita kayo. Wala nang banay, no? Wala na. Kagat kasi. Di pa ako nauulol. So, ang ano doon, makita sana ninyo yung katotohanan. Alam niyo yung katotohanan, ipaglaban ninyo. Alam niyo yung gusto niyo, na-realize niyo yung gusto niyo, ipaglaban ninyo. So, yun yung aking pananaw. Meron ba akong mga sinulat? Kaya nga, si Ate Mila, Sister Mila, o Manang Mila, huwag ka matatakot, tinawagan niya ako na tutulog ako, nagising ako, tapos sinagot ko nga. Tapos yun nga, worried. Siya ay 75 years old na worried siya kasi nadidinig niya yung ibang vlogger na ayan na, magkakagera na and all that. Tapos even the chief of staff, quote nila and all that na mga sinasabi. Sabi ko, any news now, you have to verify. Any news. Hindi porke sinabi ng isang tao. Kahit sinabi ko, kunyari ako, pag sinabi ko, verify, no? Kasi pwedeng ako nagiging instrument ng mga mali o kaya mga fake news. Pwedeng gano'n na mangyari. That's why, pag sinabi ni Enrique, verify. Pag sinabi namin, kunyari nila, ni Macanas, General Macanas, Maki, at saka ni Metran, ni Segundo, pag sinabi nila, verify. Ganun sa amin, tatlo I do not want to speak for the others. Basta para sa inyo, verify. Because there's a lot of rumors going on. Nandun tayo sa wars and rumors of wars. But do not be afraid. Yun yung message. Do not be afraid. Kaya huwag kayo matakot. Aling Mila, huwag kayo matakot. Kasi ang mahalaga dyan, lagi nilalagay sa isip nyo kahit anumang kademonyohan ang mangyari sa inyo o sa buhay natin, sa paligid natin. Kahit ano ang mangyari, kahit kunyari yung presidente ninyo ay talagang bangag. Talagang March 31 ngayon, wala na, TikTok, wala na, time run out, wala na. So, bangag. Talagang bangag ka. Kahit ilabas yung video, now, ilabas ngayon, bangag ka. Okay, so, yun yung ano ko. We have the president na who doesn't care. No, he doesn't care. We have a president na when he was a candidate running for president, he gave us all the sweet words and promises just to beat
the other presidential candidates. And most of us were swayed into voting him. Of course, we considered the actions of BP Sara who teamed up with him sa unit team and vouched for him. But she was also deceived because itong si BBM, in sweet words, ginagamit lang pala ang pamilyang Duterte, ang kasikatan ni Sara, at para hindi siya tumakbo against BBM kasi wala siyang laban. So, naging BP si BP Sara. So right now, sa mga nangyayari ngayon, ang advice ko kay BP Sara, you speak up already. Huwag mo nang hintayin yung June 30, you speak up already. Kung ano yung nasa puso mo, kung ang Pilipino ay nasa puso mo, Madam Vice President BP Sara Inday, magsalita ka na. Sabihin mo kung ano yung nararamdaman mo. Kasi kami, sinasabi namin, lahat ng nagko-comment dito sa akin, like, share, subscribe, lahat na nagko-comment dito, sinasabi nila yung nararamdaman nila. Yun yung feel nila. So, starting now, Happy Easter sa lahat. Happy Easter, BP. Happy Easter sa lahat ng vlogger. Happy Easter, AFP at PNP. Happy Easter sa lahat ng kalabang ko. Sa lahat ng busit na busit sa akin. Happy Easter sa inyo. Ang sa akin, let's draw the line. Okay? Let's draw the line. Today, starting today is my speak up day, and every day I will speak up and say what I want to say. Regardless kung ano yung sasabihin niyo, wala akong pakialam. Ang sa akin, ngayon, simulan ko, BP Sara, magsalita ka na. You're the Vice President, you're the next in line. Sabihin mo kung okay si BBM, sabihin mo. Sabihin mo kung buhayin yung unit team, sabihin mo. Sabihin mo kung gago yan si BBM. At sabihin mo. Because people are dying to hear, wanting to hear a leader. Pinagdadasalan nila na si BBM pansinin ng Pilipino, hindi pinansin. O ano ngayon, nanganapin ng tao? Leader. Kaya ang daming mga nagsasalita nakapaligid sa'yo na yung iba attempting maging leader. Yung iba ayaw maging leader, pero nagsasalita rin. Ang kailangan ng taong bayan ay yung leader. But next in line, yung BP should be the leader. Kaya BP Sara, magsalita ka na. Huwag niyo isipin yung June 30, huwag niyo na isipin yung 10 years, huwag niyo na isipin yon. Problema ng taong bayan yon. You stand up, you speak up, sabihin mo kung ano yung nararamdaman mo. Straight from your mind, straight from your heart. BP Sara, kasi ang nangyayari ngayon, naghihintayan lahat. No, naghihintayan lahat. Salita-salita vlogger, magbibigay na kanilang comment maya-maya, buta. O kaya biglang magbabarahan. Mga vlogger disunited. Magsasalita ang isang pro Duterte. O tapos nun, asa-asa tayo. Biglang wala pa rin. Magsasalita mismo si FPRRD na ayan na. No, lusob na, biglang mag-dampener, biglang ang tapang-tapang nun sa Davao, biglang sa Cebu, tahimik, yung hindi ganun kaano. Tapos, all the vloggers will justify yung actions. Ang sa akin, I am speaking, no? May mali eh. People of the Philippines, may mali. Kaya nga sa akin, ang stand ko ngayon, Armed Forces tsaka PNP, Game of the Generals, Flag, People of the Philippines. You stand up and speak out na kung ano yung gusto nyo sabihin. Sabihin nyo para maintindihan ng lahat ng tao, para maintindihan ng lahat ng buong Pilipinas, buong mundo, ano yung gusto nyo. Gusto nyo ng gera? Sabihin nyo, gusto nyo ng gera. Gusto nyo na si BBM, tama yung ginagawa ni BBM. Kumampi sa Amerika, tama yan, may US bases dyan, protektado tayo. Sabihin nyo, you speak out kung ano yung gusto ninyo. Kung kayo ay gano'n ang paniniwala. At kung hindi gano'n ang paniniwala ninyo, sabihin ninyo, mali yung ginawa mo, BBM. Kami ayaw namin ng gera. And I am saying that, ayaw ko ng gera.
ina mo, ayoko ng gera. Isasabak ng Pilipinas sa gera, handa ba tayo? Hindi naman tayo handa. AFP, handa ba tayo? Hindi nga organize yung ating mga reservists. Wala nga equipment. Yung procurement nyo nga, kulang pa yung pera. Nagdadasal pa kayong ganyan. Pingi pera, pang real talk, armed forces, tsaka PNP. Hindi tayo handa para sa isang gera. Takot na tayong rumispande doon sa West Philippines na yan. Hindi nga ilang maneuvering ang ginawa ng China, panig-diplomatic protest tayo, biglang tatapang kayo? For what? You face reality. AFP and PNP, galit ako. You face reality. Huwag kayong basta-basta sasabak sa gera because stupido. Yung tapang-tapangan na blues na yan, kalokohan yan. Magtapang-tapangan kayo pagka nakita ninyong handa tayo. Hindi pa nga handa ang Pilipino, iba nga ayaw ng gere. Ako, nalaban ako kung gusto ko. Lalaban ako pagka kinakailangan. Pero ngayon nakikita ko, kagaguhan yung na yan. We declare neutrality, yun ang malaga sa akin. Yan ang para sa akin. Ngayon, kung gusto nyo ng gera, sige, sulong kayo sa gera. Sumulong kayo. Ang sama ng natin. AFP, PNP, Taong Bayan, yung tatlo kong piyesa, masyado tayo sinubo ng mga politiko, masyado tayo sinubo. Simula nung EDSA 1 na yan, panahon pa nga ni Marcos at saka yung mga predecessor niya. Mula panahon ni Aguinaldo, for that matter, in all that 100 plus years, sinubo tayo ng mga politiko natin sa alanganin. Enough na hanggang ngayon makita mo ang Pilipino, dumadaing pa rin, naghihirap pa rin, walang Yung baha problema, ayan na naman ang tagulan. Problema na naman yung baha na yan. Dadating yung drought, problema yung tubig. Titipirin yung tubig kasi hindi kaya ng mga dam natin. Every year, gano'n, nakakabuisit na. Tapos yung bigas na yan, problema ng mga taong bayan. Yung mga OFW na kailangan mag-abroad sila para lang himurin na yung puwit ng mga foreigner para yung mga pamilya na dito mabuhay nila and then uuwihan pa nila biktima pa ng droga o krimen o biktima ng failed families. Anong klase tayong Pilipino tayo? Because yung mga politiko natin succeeded and still succeeds in doing what they want, magpayaman, propel themselves in power. And kayo taong bayan, AFP, PNP, anong ginagawa natin? We allow them. Gusto natin na mag-change of leadership and then we allow them again. Mag-time out substitution lang. Sa akin, enough. Tapusin na natin to. Kung kinakailangan magsakripisyo kayo. Magsakripisyo tayong lahat. Pero enough. Tama na, itigil natin to. Baguhin natin ang Pilipinas. Kaya you say what you want to say sa Facebook account ninyo, sa YouTube, sa Reels ninyo. Real talk kayo. Posting niyo araw-araw hanggang sa madinig kayo. I-post niyo hanggang sa mabasa kayo. Ng mga kaibigan mo, ano ka na? Masyado ko nang palaban Masyado ka nang maraming sinasabi. Sabihin niyo, sagutin niyo. Kasi I care so much for my country. There's an April 9 approaching, araw na kagitingan. Pakita ninyo lahat mula ngayon hanggang araw na kagitingan na kayo'y seryoso na gusto niyo ilabas yung ninyo. Pagka magigiting ninyong Pilipino. Hindi yung ang daming nagsasalita na kakantingin pa yung mga pro-China kayo, mga putaragis kayo. Ay naku, pagka ko nagkaroon ng pagkakataon, tugisin ko kayo mga angyayabang ninyo magsalita na sisiraan nyo pa yung mga ibang tao na mga pro-China kasi kayo. Pro-Pilipino kami. Ako, pro-Pilipino kami. Nakikita ko, nakaamoy na ako ng bala. Nakasabak na ako. Even yung mga generals, yung mga yan, yung mga ayaw nila na yung meron silang mga apo tapos bigla tayong mga evacuate. Saan kayo pupunta? Ang gagaling ninyo tapos nun pupunta kayo Mindanao. Sa mga Taga-Luzon pupunta sa Mindanao para lang makatakas kayo sa onslaught ng gera. Ang gagaling ninyo magsalita. Akala ninyo ganong kadali ang gera. Akala nyo ba yung armed forces natin mabubuhay yan? First wave, timbog yan. 180,000. You better think about it, Galing-galing magsalita sa gera. Baka nakaamoy na ba ng pulbura yan si BBM? Isasabak tayo sa gera.
Tignan ninyo yung nangyari sa Ukraine at saka yung sa Israel. Binibitawan na ng Amerika. Tapos ngayon, ang flavor of the day tayo. You know, if you look at the situation, USA, I have nothing against USA, but as a strong nation, it doesn't want na maunahan siya ng isa pang nation. Kalaban niya sa economy, kalaban niya sa military. That's why, dadating yung araw, magpatayan sila. But kung titignan ninyo yung history ng US, lagi siya nagtatribe sa proxy war. Magpapadala siya ng ilang tropa and all that. Na hindi nga may 1 milyon na Amerikano ma-involve out of 350 million. Pero, that Mutual Defense Treaty may involve ang 117 million Filipinos. We will be fighting side by side or in front of Americans. We've got your back. Imagine yung salita na yon, we've got your back. Parang, right there sinasabi, ikaw ang humarap ha, nasa likod lang kami. Supply lang kami ng armas ha, hanggat kailangan. O ginawa nila sa Ukraine, tinrain nila yung Ukraine, 450,000. Timbog yung 450,000. Armed forces natin, 180,000. 450,000 tinrain nila sa Ukraine. Ay, yari na lahat. Ano natira doon? Kung meron man buhay doon, mga putol ang paa, putol yung kamay, bulag. At ang nasa yung population nila, evacuate, na scattered all over Europe. Ay, nako. And here you are, speaking of war. Kaya nga nakakaya tayo. Nagpakamatay si Jesucristo sa cross. Father, forgive them, for they know not what they do. Walang niya. Talagang hindi natin alam yung ginagawa natin hanggang ngayon. 2,000 taon na nakatapos. Walang niya kayo. Mga ano. Tapos ano sabi kay John? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ano ginagawa natin? Niniwala ba tayo? May konsensya ba tayo? Nagpapako sa krus yung tao? Ang hirap kaya, subukan nyo ipako nyo yung sarili nyo sa krus. Subukan nyo lang yung, lagyan nyo yung sarili ninyo ng ng crown of thorns. Hampasin kayo ng hampasin sa ng latigo. Pag kayo pakainin, ihimilit kayo. Yun yung sad part doon eh. Nasaan yung mga follower? Sa takot. Sa takot ng isang oppressive na gobyerno, natatakot. Hinarap nila si Kristo. Leader namin, ayan ang leader namin. And then sila mismo, crucify Him. Eh, baka ganyan na mangyari sa mga kalametran. Excuse me. Sipon ako eh. So, sabihin ninyo, mauna ka na sir. Nasa likod kami, we've got your back. Pa nauna yung tao, tapos nun wala. Kaya nga gusto ko ipakita ninyo, mula ngayon hanggang wanto sawa, yung nararamdaman ninyo. That will give us the courage to stand up for you, for the country. But we want you to see you, na you stand up yourselves. You stand up yourselves. You say what you want. Sabihin nyo, I am for BBM. Yay! I am for BBM. I support BBM. Yay! At sabihin nyo, it is your right. 1/117 million Filipinos. Pero pagka sinabi mo, I down with BBM, resign. O sabihin nyo yun. Pero yung, sa next vlog, sabihin ko yung akin. Bahala kayo, kopyahin ninyo, o share ninyo, o i-adapt ninyo. Basta sa akin, yun yung nasa kalooban ko. Right now, ang sinasabi ko, matuto naman kayo. Mga kababayan, matuto naman kayo. Huwag kayong matakot. Okay yan, mag-worry kayo, pero dasalan nyo pa rin, nandyan ang langit. Lagi nyo kakampi. Hindi kayo pababayaan ng langit kahit saan kayo mapunta. There's nothing more greater than the power of God. No? So, doon kayo mag-align kay God. Yung ginagawa ng karamihan sa atin, sa demonyo naka-align they will perish. Iba, nagpapayaman pa hanggang ngayon, kala naman nila, madadala nila. Your time will come, there will be reckoning. I'm telling you. AFP, PNP, pag-isipan na ninyo. There's nowhere to go but doon kayo sa tama.
It is your time. You do not deny that. You cannot deny yourselves the institution. You cannot deny it. You have to take that active role na you stand up for the Filipino people. That's why ako sinasabi ko, magsalita yung taong bayan. Pagka sinabi ng taong bayan, yes to war! O di, gera tayo. Yes to war. Down with China! Oh, yay, America! Ganon. Sabihin nyo, para may basihan ang ating armed forces. Ano ba talaga ang gusto ng taong bayan? Ano ba talaga ang gusto ng karamihang Pilipino? We are in a democracy. Kaya kung kayo hindi magsasalita, walang mangyari. BP Sara, kung hindi ka magsasalita, walang mangyayari. Sabihin mo, I believe in Bongbong. I believe in BBM. At least malinaw. I believe BBM should finish his term. O, di malinaw. Hindi yung naghihintay. Ano na ba? Ano na ba to? June 30, June 30. Ano yung June 30? Ano yung 10 years na pag-uusapan? How can we think of June 30 and an extended term na 10 years ng GMA formula when the leader that we need is right now. Right now. And we do not care for 10 years. What we care about is now. And the true leader should stand up and say, sige, tigil na natin to, tapusin natin to. Ngayon, tapos na. Then we declare whatever. Declare tayong war, sige, we will support you. Paano kung ayaw? Doon tayo sa neutral. Neutrality tayo. But we fund the armed forces. We fund the armed forces. 500 billion to 1 trillion per year. Yun yung sa akin. 500 billion to 1 trillion because we will maintain a neutral state. Walang pakialam sa US, walang pa. Hindi, we will defend our own. We will sacrifice our development as a country. We will fund our armed forces. 500 billion to 1 trillion every year for the next 10 years. And extendable as appropriate. Kung kailangan pa. We will develop our own industries. We will defense industries and we will develop our own reservists. All 40 million ready to fight. We will defend ourselves. Hindi namin kailangan ng ibang bansa para depensahan kami. At may mga salita pa ngayon na maasa tayo sa Amerika. Mga expert, defense expert. Inaasahan natin na Amerika kunin yung Scarborough para sa atin. O kung sino man yung mga Pilipino, sinasabi na yon. Ba't tayo asa sa Amerikano? Mariosip tayo. We defend ourselves. We defend. We make. Itignan ninyo armed forces. Kasalanan kasi ng politika to eh. Kaya kayo, AFP, PNP, kung hayon pa rin ninyo na pansinin ang taong bayan, ay bahala kayo. Pero ang punto rito, yung plight natin ngayon, kaya tayo inaapi-apihan sa Scarborough Shoal at sa West Philippine Sea, Ayungin, Shoal, Second Thomas Shoal, etc. Kaya tayo api-apihan. Talagang api-apihin tayo because tignan nyo yung condition natin. At kasalanan ng politiko yan, Senate, Congress. Kaya kung ako masunod, isara ko talaga yan. Senate, Congress. Gumastos kayo ng gumastos. Ngayon, ang usap niyo, Chacha. No to Chacha. Yung ganun ba? Binobola-bola tayo ng mga yan to propel themselves in power. Tapos nun anong economic provisions pinagsasabi ninyo? Ngaw-ngaw. Tapos sasabihin nyo, gera na. Sinong gago mag-invest dito? Mag-declare tayo ng neutrality. Ayusin natin lahat yung sistema natin. Lahat talaga yung real talk na problema, corruption is number 1 na problem at saka yung ease of doing business. Yung mga mga permit na yan, kuryente, tubig, kunin na natin yan. State-owned, babaan natin presyo. Makinabang lahat, pati yung mga FDI na yan. Tuhugin natin lahat, tuhugin natin. Hindi yung magpapalit lang tayo and then iaasa natin lahat kung sino man papalit, iaasa natin sa lahat sa kanila. Hindi, ayusin na natin, taong bayan, armed forces, tsaka PNP, ayusin na natin.
mag-transition tayo, transition government tayo. Ayusin na natin. Hindi yung ganito. And these wise guys, these politicians will tell you, illegal yan, illegal yan. Tarantado! We are here, we are here. Tayo ang dapat masunod, taong bayan. We have enough. Tama na. And you speak out. Tama na. Yan yung reflection ko sa Holy Week. Tama lang nagsakripisyo si Jesus Christ para may mangyari sa taong bayan. Tama lang kayong lahat magsakripisyo. Armed forces, tumayo kayo at magsakripisyo. PNP. Kung ayaw ng mga ma-involve ng mga iimbitahin sa transition council na yan, transition government na yan, kahit panay mga retired ang involved, I'm sure na aabante pa tayo. Wala tayong baraha, buta-buta tayo kung kapwa panay-panay politiko ang nandyan. Because we have done that so many times. Kaya it is time naman, ayusin natin, we bring back discipline sa bansa nato. Walang disiplina eh. Ayusin natin for the future generations. Kasi buha-buha, tignan yung paligid natin, Asia. At kung hindi kayo tatayo, at kung hindi kayo magsasalita, ang mga masasama na tao ang siyang magdadala, ang siyang uupo para gaguhin tayo. Yan ang nangyayari sa atin. Because wala tayong pagkakataon. Tama nga naman kasi yung election system natin, kung sino may pera na nakuha na niya sa previous na mga administration, gumawa sila ng pera, corruption sila, then they run, imbitato sila, the party na puno ng pera, ang hinahabol nila manalo para yung partido nila at masusunod nila, kung pro-oligarch sila o pro-whatever, pro-oil, pro-business, pro-everything, pro-corruption, puta yung mga taon to. And it has to stop. It has to stop. Masabihin na iba, salita ka lang ng salita. Gago! Salita. Kayo, wala kayong ginawa ng mga matitino kayo. Pagka umikot yung mundo, kampiman namin ang langit. Pag umikot ang mundo, tutugisin namin kayo, mga hayop kayo. Enough is enough. Masyado nang naghihirap ang bansa natin. Magkasabayan natin Singapore. Talo natin yung Japan noon after World War II. Nasa ilalim sila. Kita nyo Japan ngayon. Nagdo-donate pa sa atin ngayon ng barko. Ano ba yan? Ang economy ng Japan ay isa sa mga mataas sa mundo. Ang mali sa atin, attitude eh. Mali sa atin, attitude. Pinabayaan natin ng gusto na umandar ang sistema na ganyan. Kaya malaking pagkakamali kung magpapalit tayo ng leadership without seeing to it na ayusin natin taong bayan. Bakit? Because the change in leadership ay nakaasa sa taong bayan. Nakakita ng ganun. O nga no, magpapalit ka ng leadership, ibababa mo to, Marcos resign, kuno, nakunod. Tapos nun, walang pagbabago, and then, magpapalit tayo. Para mangyari yon, taong bayan ang kikilos. Hindi niyo ba nakikita yon? The power in you, armed forces, magwi-withdrawal of support, ala EDSA 2. Nakita niyo, history natin, withdrawal of support because nandun yung clamor ng tao, susuporte armed forces, taong bayan. And here you are, an instrument of change, pero hindi nyo ipapollow up yung change na yon. I am supporting tuloy-tuloy na change. Walang preno. Ito tayo. Armed forces will support us. Tama ba? Armed forces, tsaka PNP? Comment below. Comment below. Tapos, nakakulong na ako. No? Kulong nyo, others will follow. Magkakaalaman tayo.
At sa mga MUP, all 100 plus thousand, at saka yung mga retired na sympathetic na mga kabagang kong mga musang, malapit na ang oras. Malapit na. Whether you have to stand up and be recognized or we support each other, we fight it out. We fight it out. One last battle na hindi to support, not to support somebody. I want us to support the Filipino people. True change. Yung totoong honest to goodness, lasting na pagbabago. Yung may papangako natin, yung may susulong natin na tayo may-ari ng kuryente, tubig, internet na yan, patulinin natin. Malaking pabor sa atin nun. Yung eleksyon, ayusin natin, wala nang gagastos. Comelec ang gagastos. Even yung playing field. Kaya kayo, pwede kayong tumakbo. Retired kang colonel, retired kang general, retired kang master sergeant. Pwede kayong tumakbo dun sa gusto ninyo. Magtayo tayo ng sinasabi ko na political academy. Para lahat preparado, para isa lang ang kumpas. Isa lang ang standard ng politiko. Makabayan. Tapos anong gagawin mo sa Senado at sa Kongreso? Gusto nyo isara natin. Mag-appoint tayo ng panibago. And then we hold elections 2025. Pwede naman. Ayusin na natin yung constitution na gusto natin. Hindi yung ganito. Wow. Papasa na naman natin sa politika. Wala mangyari na naman sa atin. Because tingnan nyo yung nangyari kay Cory. Ha? Matapos nung yung legitimate na mga iyak-iyak yaw-yaw natin doon na, hindi, people power, magkaisa. Ayun, natanggal si Marcos, senior. Palit si Cory, yay, Cory, we love you, Cory. O, tapos doon, kami-kami naman. Ayan na, the rise of the Dilawan. Putragis yan. Sila rin nagdakaw, yung mga nandoon at that time. Wala. At ilang taon niya na pinaghirapan ng taong bayan hanggang dumating ang isang Duterte. Na yung 6 na taon kulang kay Duterte because nahirapan siya na buwagin ang putragis na puno ng korupsyon. Paano? Hindi tayo nag-whole of nation approach Dapat whole of nation approach tayo. And proven na yung whole of nation na yan. Whole of nation, tignan mo yung CPP, NPA na yan, NDF. Pagka umikot ang gulong, yung CPP, NPA na yan, outlawed na yan, tanggalin natin, mga animal na yan, wala ginawa yan kundi kagaguhan. Kaya yung 3 na nandyan sa Kongreso, wala, hahabulin kayo. Mag-hold departure order kami. And imbestigahan lahat ng mga politiko. Kung mabait kayong politiko, laking problema. You will be set free. Gagawa ng mga listahan na, ito, mauna na imbestigahan yung mga matitino para hindi sila ma-inconvenience. Pero yung makita pagka merong hindi mo ma-explain yung salin mo at saka yung asset ngayon, babalik sa gobyerno lahat yan. Babalik sa taong bayan lahat yan. Kaya nga tayo, taong bayan, ang prayer ko lang, magsalita kayo. Because Enrique, Metran, Macanas, and all the others, these generals, I do not want to mention the names, cannot just stand up and then proclaim that we have to change na. We need to protect each other. We need to support each other. Yung ganitong Okay, so sa next vlog na lang yon. Maiyak pa ako Hoy, napanood ko si Metran, umiyak kasi, naluha si Metran. Galit na yung tao, kaya sabihin nyo, gera, gusto nyo, gera. Sige, okay na sa akin, I can protect myself. Mamaya, iyak-iyak kayo, tatapang ninyo, sasabihin nyo, mga pro-Chinese, mga duwag, yung mga maganda Amerikano kasama, sige, doon tayo. Doon tayo, pero pagka nandyan na, nagkakabakbaka na, huwag kayong tatakbo. Ang problema iba kasi, 'di ba?
So, speak up day nga eh. Okay. So, BP Sara, you start airing kung anong paniwala mo. Whether pro or not, whether whatever under the sun. Ayaw mong maging presidente, sabihin mo. Pakisabi. Ayaw mo ng 10 years, sabihin mo. Ayaw mong kontrahin si BBM, sabihin mo. You're entitled to it. Or, sabihin mo, kasi yung mga tao naghihintay nga ng leader. Naghihintay, nag-aantayan lahat. Nag-aantayan. Meanwhile, habang nag-aantay yung mga tao, lumalakas. At ang problema, ang clear and present danger ngayon, anytime the AFP can be instructed, a general can be instructed na, sige, banatan nyo yan. Gamitin nyo yung Air Force, gamitin nyo yung mga jet natin, upakan nyo. Yung mga helicopter natin, upakan nyo yung putya, palubugin nyo yung bangka, yung barko. O pag nangyari yun, wala na, too late na hero na tayo. No? Kaya ang sa akin, AFP, PNP, I maintain na i-conduct, i-submit ninyo yung presidente, si BBM, na magkaroon ng drug test. March 31 ngayon, last day ngayon. Okay, from now, inaamin ni BBM, hindi niya pinatulan, inaamin niya na talagang durugista siya. So, AFP, PNP, taong bayan, we are supporting the AFP and PNP na kayo mismo ang magsabi sa presidente kay BBM, pare koy, Mr. Commander-in-Chief, ayaw naming maniwala sa iyo hanggang hindi napapatunayan na negative ka sa drug test. Putra, isusubo mo kami. Kami, buong AFP at PNP, susubo mo kami sa gera. Ikaw pala, bangag. Hindi, gusto namin patunayan. AFP, PNP, there's nothing wrong about it. And it is constitutionally right na we demand the President, BBM Marcos et al., lahat na nakapaligid sa kanya, lahat ng kabinete niya, na para walang hindi under suspicion lang. Hindi, lahat kayo. We subject them in an honest to goodness public drug test. Everybody, tapusin natin to. Ganun dapat ang standard natin. AFP, PNP, the people will support you. We will support you. All retired, all MUP na naniniwala sa akin. We will all support you. That is the marching order. MUP, we support the AFP, PNP. That they will conduct a drug test. You remove Browner, you remove any general there. BBM, tanggal ka. Because we will support whoever is leading the AFP and the PNP. The people of the Philippines will support the commanders of the AFP and PNP. Whoever they are, wala akong pakialam sa mga pangalan nila. Ang sa akin, kung sino may nakaupong commander dyan, we will support them in conducting a drug test against you, Mr. BBM, to prove once and for all kung ikaw ay bangag o hindi. And we are giving people of the Philippines, ako mismo, I am instructing the people of the Philippines na we are giving kung sino man ang may hawak ng pulboronic video na yan, we're giving you 5 days na kamo. That's long enough. 5 days. Dapat nga 3 days lang eh. 5 days, ilabas ninyo kung sino man ang may hawak ng pulboronic video, ilabas nyo within 5 days from now. So, hanggang April 4. 1, 2, 3, 4. April 5, sorry. April 5 hanggang April 5. Pag hindi nyo nilabas, usigin namin kayo. We will hunt you down. Ilabas nyo. Because you are as guilty as these people na sinasabi na nagdodroga. Ano ginagawa ninyo? You are withholding evidence. You are withholding the crucial na video na kailangan. Kung meron man, kundi kaya kung wala talaga, bakit kayo nagkikreate ng ganong peke-peke na ek-ek? Pero meron, sabi ni, ng vlogger na meron eh. So, ang sa akin, ilabas nyo in 5 days. Not later than April 5. Because after April 5, you will be hunted down. We will hunt you down and bring you to in front of a court for endangering the lives of the Filipino people. Dahil dyan, hindi nyo nilabas. Nandiyan pa yung presidente na pwedeng isa lang tayo sa gera. Kaya kung hindi nyo nilabas yan, right away,
you are complicit. Kasama kayo. Dadanggil-danggil kayo. Ilabas nyo. And we will give you safe haven, safe passage, kung sino man kayo. Kung ayaw ninyo, tumawag kayo sa PNP o sa AFP o sa kung sino man. Tawag kayo sa akin. Informan nyo ako. And I will guarantee your safety. Hindi ko kayo sasabihin yung pangalan nyo. Sasabihin ko, binigay sa akin. And kahit hiwa-hiwain ako, hindi ko sasabihin kung kanino galing yung video. Sabihin nyo sa akin. Ipasa nyo sa akin. Pero yung ganyan na idadanggel ninyo yung video, idadanggel yung ganyan, that's wrong. Idadanggel yung video para ma-ensure yung term ni BP Sara. That's wrong. We need to see the video kung meron man because it boils down to a national security matter. If the president is really taking drugs, it is the concern of Secretary Anyo na to verify if that is true or not. Hindi yung at kung meron mang ngayon active na sa serbisyo o na sa gobyerno na alam niyo yung access sa video, abay, make sure ilabas nyo na. Huwag nyo dinadanggal, tinatakot yung presidente. And that is wrong. So yun yung aking BP Sara, yun yung una kong salita. Susundan ko pa to. Araw-araw mong sasalita. Huwag kayo matakot. Huwag kayo matakot. Kakampi nyo langit. Saka nakakita nagsakripisyo sa nagpapako tapos nabuhay. Nabuhay. Ngayon, hinintay natin yung pagbalik niya. Kaya nga, if you believe in Him, as your God as your Creator and Jesus Christ your Redeemer, huwag kayong matatakot. Yung demonyo, matakot sa atin. Silang lahat ng kampo ng demonyo, matakot sila sa atin. You will face wrath of God. Hinayupax kayo, kala ninyo. Matakot kayo sa amin. Kasi we are instruments of heaven. And wrath is coming down on you. Yung magtapang-tapangan kayo sa amin, nako, hindi pwede yun. So, huwag kayong matakot, taong bayan. Aling Mila, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Magsalita kayo. Sabihin nyo sa inyong sa inyong cellphone, Facebook, sa inyong YouTube, kung meron man, o whatever, TikTok, o yung Twitter, whatever, all the platforms, sabihin nyo, ano yung nararamdaman ninyo, ano yung laman ng utak ninyo, ano yung nararamdaman sa puso, yes to war or no to war, neutral, BBM, resign, ayaw mo sa bangag, isara Senado, Congress, kung gusto ninyo, hindi mo pera yan. Ibalik ang SMNI. Tigil yung kay Buloy na yan. Harapin na lang sa korte. Tapusin yan. Wala nang investigasyon ng tarantaduhan. Yung PCSO na yan. Ayun ako. Ang dami pwede sabihin. And yun yung subject na next vlog ko, no? At kung yun yung mga no. Yung mga positive, yung yes. Kaya my next vlog is no's and yes. Lahat ng no, lahat ng yes. Pumikap kayo doon kung ano yung gusto nyo or dagdagan nyo. Basta, hindi naman kinakailangan isang bagsak yun ang sabihin nyo. Hindi, araw-arawin ninyo. Every post ninyo, sabihin nyo. And I want the intelligence community, intelligence, ng lahat ng intel, para maging intelligent kayo sa inyong mga desisyon, makita ninyo kung ano yung hinanaing ng taong bayan. Para yung mga desisyon ng mga ating command structure natin, mga general natin, ang gobyerno natin. Hindi, wala ka na masa sa gobyerno Talagang palpak maging intelligent. Power emanates from the people. People of the Philippines, sa inyo ang power. Wag lang yung basta changing of the guard. Ang sa akin, change na tuloy-tuloy for a better country. Hindi na pwede yung people power 1, people power 2, people power 3. Walang nangyari. Because pagkatapos ng changeover, wala, umuwi na, taong bayan, and then bye-bye, bahala na kayo, balik kami sa trabaho. No, we have to stand up
and then make sure this time, with the help of the AFP and the PNP, magagaranti ang bright future ng Pilipinas. Hindi na muna dapat ipaubaya sa mga lintik na politiko na yan na personal lang ang personal lang ang iniisip. No, wag kayong magtatampo kayong mga matitino. Pero ito, aminin nyo, nadadami kayo dahil sa mga bulok. Sa isang kaing ng kamatis, may konting bulok, madadami na lahat. Hindi kayo nag-speak out eh. Lahat ng congressmen, mag-speak out kayo, mali yung Resolution 10. Ganon din sa Senate. Hindi kayo nag-speak out eh. Pati sa Chatche. So lahat kayo parang in cahoots kayo eh. Nakikinabang kayo. So anong gusto nyong isipin ng taong bayan? Mali kayong lahat. Kaya nga, it is our right to shut it down, Congress and Senate, and to replace the whole batch ng senators and congressmen. To replace them. Sinong angal? Sinong aangal? We stand a better chance na palitan kayo ng bago na sa tingin namin ay mga matitino at tama kaysa yung kayo mismo, tuloy-tuloy kayo dyan, mga animal kayo, proven kayo, manggago kayo. Maglagay na lang ako dyan, maglagay na kami ng mga taong matitino sa tingin namin, perception namin, matitino ito. At meron kaming death penalty na in-impose. Ang kung sino man magnakaw dyan, yari. Umabante ang Pilipinas. And then yung mga batas na pa-review lahat yun, etc. Yung death penalties, naku, ang dami pwedeng gawin. If the people will see to it na tama. Okay, round up. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. God is with you. Yun yung ng Lenten season, nagsakripisyo ang langit na to triumph over evil, no? Nagsakripisyo ang langit. Nandun ang redemption. Pero kung hindi kayo magsasakripisyo, taong bayan, wala rin mangyayari sa atin. Na sa atin din ang gawa eh. Nandun dapat yung belief ninyo na we are being guided by the Lord and we can do something about it if we all unite as a country, as a nation. Tahakin natin, hindi yung pinapaubaya natin yung sarili natin sa kumunoy, sa demonyo. Walang mangyari sa atin. Ngayon, kung pagka hindi kayo nagsalita, doon tayo. Bye-bye, I will just retire. Bahala kayo. Now, kung kunyaring ang PEG, nagsalitaan kayong lahat, pataman-tama, by April 9, marami na siguro nagsalita. By April 5, yung video na yun, nilabas nyo. Kung hindi, tutugisin kayo, ha? Patutugis ko kayo. Na video, panay panakot yung video, ilabas na. Wag nyo na isipin yung, yung extension ng, wag nyo na isipin yun, problema ng taong bayan yun. Ayusin muna. Bigyan natin ng time yung AFP tsaka PNP, ayusin to. Itong buong mess na to. Taong bayan, magsalita kayo. Gusto ko makita yung ninyo, yung statement ninyo. Yung yung gusto ninyo mangyari. In your own little way, you speak out. You say what you want. Kung pro-BBM kayo, it will not be taken against you. Bahala kayo eh. Yun ang gusto nyo mangyari. O sige. Tandaan yung pangalan ninyo, kayong mga gusto mong gera, lagay kayo sa front, doon kayo. Padala ko kayo sa Batanes o kaya doon sa Pag-asa Island. You defend. Gusto nyong gere. Sinasabi ng hindi tayo ready eh. But if we fund the armed forces ng 500 million hanggang 1 trillion a year, I think we will be ready in the next 5 years. Kaya-kayanin natin yan. Mahalaga, matrain natin lahat ng ating And bawat probinsya natin, nandun yung logistical hub, what you call it. That they can supply themselves. We can supply our own ammunition. We can supply our own everything. We can make everything for the next 5 years. The US and China is preparing for war by 2025 to 2027. Hopefully, it's not 2027. But under the biblical, nobody knows, but you can infer biblically if sakto si Jesus Christ ng 33 AD, so 2,000 years, 2030, 2033, yun yung end. So, balik kayo na 7 years. So, nangyari dapat 2023, pero so far wala pa. So, palagay mo sa 2033,
2033 minus 7, 2026. Start nung 7 years. So, we have barely so much time only to prepare. Dapat ang thinking ng ating gobyerno, hindi, buhaw-buhaw talaga eh. Wala, buhaw-buhaw eh. Papasok tayo sa langanin eh. So, yun lang. Then, BP, Sara, I hope you watch me. At kung meron mga military men na nakapaligid sa iyo, na napapanood ako, I hope, BP Sara, Inday, na you speak up already. You speak up. Yung mga vlogger, sinasabi, magsalita mga taong bayan. Yung pinaka-head natin, yung pinaka-leader, si BP Sara, na inaasahan natin tatayo, hindi pa magsasalita. O paano na tayo ngayon? While the Filipino people are already feeling the brunt of it, at least you give the Filipino people some sort of caution o kaya some sort of hope o whatever na pat in the back. Oh, sige lang, wag muna, relax lang kayo. Para makita naman namin na you're that concerned. At kung nakita mo sa tingin mo na hindi tama yung ginagawa ni BBM, then it's enough for us na makita na sinasabi mo, hindi tama yung ginagawa ni BBM. Hindi tama yung ginagawa ni Tamba, hindi tama yung ginagawa ni First Lady. Di ba? Hindi yung mga tao nagsasalita na ang dami nang nagagalit, etc., etc. We are about to face, because of the push of the US, we've got your back. Putya, tinutulak tayong ganyan sa gera. Itong BBM na to na baka magtapang-tapangan, sabi ko sa inyo, 3 para pwedeng umabot si BBM sa 2028. Martial law, gera, at saka yung good governance. No? Yung 3 na yan. Yung good governance, mukhang hindi mangyari yun eh. Nakita nyo naman lahat ng pinagagawa eh. Sige pera nakawan eh, no? Hinahayaan. Yung martial law, kaya ako nag-vlog na yun. Pag the moment you declare martial law, ako kalaban mo eh. I will undeclare it talaga. Sa totoo lang. Ewan ko paano gagawin yun, pero I will just say na null and void yung declaration mo ng martial law. Tatakutin mo kami, gago. Kami, yung taong bayan mag-declare ng martial law. Pero yung pangatlo, pagka nag-declare ka ng gera, wala kami magawa doon. Except na the people of the Philippines speak out, stand up and say, we are declaring neutrality. Or you say, we are supporting BBM, let's have a war. Di ba? Dalawa lang naman yun eh. Support BBM. Sige, gera tayo. We stand by him. We stand by the armed forces. Suportahan natin silang lahat. Magpakamatay kayo para sa bayan. Over a few rocks and shoals o reef. Pero kung ang tingin nyo, the way to go is neutral tayo, na sinasabi ko, neutral tayo, that does not mean I am pro-China. Mga ina mo, mga ina nyo, mga bad ng ano. Ang sa akin, I am pro-Filipino, neutral tayo because that's the smart move. Walang pakialam sa Amerika at saka sa China. Mag-away kayo. But ang pakialam ko is strengthening my armed forces. I will support my armed forces with 500 billion to 1 trillion funding every year. Every year. Because of the savings that I will be able to generate. We repeal yung 2024 budget na 5.7 trillion. Balik tayo sa 4 trillion. That's about 2020 na budget. Sino magabla? Sino abla? Balik tayo sa 20 trillion na budget. Sa 2020 na 4.1 trillion na budget. And then, wala namang korupsyon eh. Na? Kaya natin yon. And then, make sure na yung armed forces gets 500 billion at least for this year. Provided that we ensure that our defense industries are umaandar. Ang pinaka-minimum na ano dyan is yung mga uniform, madali yon, uniform, night vision, mga equipment para sa tropa, bayoneta, yung mga ganun ba, belt, etc., yung mga body armor, yung mga kailangan, gloves, at saka mga sniper, ek-ek, mga barel.
sidearm, boots. Yun, ang mga kailangan. Produce our own. And then, start supplying it to our organized militia, defense force. And, organize and train our reserve force. 500 billion to 1 trillion, that's more than enough. And then you start yung procure ninyo yung in priority. And tingin ko nga bahala yung Defense Department, you have the head to do it naman You have the intelligence to do it. Kung hindi, supervise kayo ng taong bayan o nung transition council. Pero if we do not support our armed forces, wala silang fighting chance. Mauubos ka agad yung mga tao nating magagaling. No? Hindi makuha sa tapang yan. Kailangan, pondohan natin. Yun ang failure ng ating mga politika, Senate tsaka Congress. Failure nila. Hinayaan Tinipid Ang daming dahilan, marami pa kasing government services dapat bigay. Tapos ngayon, idadaling nyo sa gera. Mga gago, mga animal ngayon. Mali Hindi dapat dalhin sa gera. So, neutral, yun yung sa akin. And then, you speak up. Sabihin nyo yung gusto nyong, mag-comment kayo o kaya start putting in your, sa mga Facebook account ninyo, sa platform ninyo. So, yun yung mahalaga sa akin. So, hanggang doon na lang ako. Maraming salamat sa inyo. God bless everyone. Happy Easter. Bye-bye.